Ito naman sa mga nagtatanong paano daw magkabit ng drum brake, ito po yan. So, ito yung drum brake natin, ikakabit, no? Kaya yung video ko nung una, yung pinakita ko ay naglipat tayo ng hub na ang rear doon sa unahan na may thread kasi kailangan natin ng pagkakabitan ng drum brake. Ang drum brake kasi, kinakabit yan sa hub. Yung hub dapat ay mayroong ganito, thread, kasi dito ikakabit ang drum brake. So, ayan, kabitan natin. Ito yung una yung ilalagay sa hub. Ito yung pinakang, ano niya, kung saan yung disc, rotor. Parang motor similarity lang to. Ayan. Iti-thread nyo lang dyan. Ayan. Ayan. So, bali, ito ang kabit nito sa port ganito. Ayan. Huwag kayong magkakabaliktad ha. Baka itong malagay sa kanan, yung thread niya, kalus. So, pag nagpreno ka at inipit ng band brake, halimbawa, inipit nito yan, no? Ito kasi yung umiipit mga ka-checkmate, umiipit yan dyan. Iipitin yan. Pag naipit yan, pipigilan niya. Pag pinigil niya ganun, maglulus siya. Ayun, no? Kasi nga, yung thread niya is hindi pa kontra. So, pag nagkabit kayo nito, siguraduhin ninyo nasa left side. Kasi pag nagpreno ka, nakakontra yung thread. Ayan, ito ang pasok niya kasi, oh. Ayan. So, pagka nagpreno ka, pinigil ng band brake mo, ito ang ikot niyan. Umiikot yung gulong ganon, di ba? So, pahigpit siyang ganon. So, hindi siya maglulus. So, habang ginagamit nyo ang band brake, lalo yung pumipigil at lalong nagtatighten dun sa thread ng inyong hub. So, ayan. Yan. Then, ito ang sunod natin. Kakalasin lang to. And then, kakabit nyo na yan. So, ito ang preno niya, no? Pakita ko sa inyo. Mechanism nito. Ayan. Ito yung ikakabit mo sa cable, brake cable, and then, pagka hinila niya yan, nagpreno ka, hahatak yung ganon yan. Nakalak siya. Ayan. Tayo natin para makita. So, ayan. Bitawan ko bibitaw yan. O, diba? O. Kita ba dito? Ayan, o. Nakita natin ang function niya. Nakita nyo yung parang kulay brown na yun. Yun yung preno. Ayan, o. Ipipress ko, ipipreno ko. Nakita nyo. Ayan, o. Lumiliit siya. Yun. Nag-lock siya dun sa bakal. Ayan, o. So, yun ang purpose niyan. So, sa tanong naman pag napupudpud daw ba to? Yes, napupudpud yan. Pero nakakabili po ng ganito lang. Yung pinakang preno lang, mabibili nyo po yan sa mga online shop. Sa mga tindahan, pero bibihira na kasi nga ito ay mga limit, na. So, mga old design na to. Pero maganda to, no? Makapit to kahit umuulan, mas malakas siya. Ayan. So, pagkalagay natin yan, sa kanan natin, kabit muna natin tornilyo dahil doon natin yan i-set up sa unahan ng port ng bike. Ayan. So, ayan mga checkmate, nailagay na natin yung gulong. Bago natin kasi ikabit natin yung gulong. Pakita ko sa inyo kung paano natin ikakabit dito sa tinidor, no? Una natin gawin, tanggalin natin itong U-brake. So, tatandaan natin, pag kinabit natin to, laging nasa left side. Left side kasi huwag nyo ilalagay sa right side, maglulus yung lock. Napaka-importante yan. Ito yung stand. Okay? So, ayan, ipuposition natin ng pag ganun yan. Lagyan natin yung accessories. Kunti lang naman ang accessories nito. Ito. So, ayan, ilalagay natin to. Sunod natin yung ito yan, dito yan. Para siya yung maghahatak ng cable. Galing dito, magiging stopper yun. Ito, para dun sa cable, dito yan. Lagyan na natin to. So, bago natin ito higpitan, kailangan ma-set up na yung ano natin, yung band brake. Yan, nilagay ko muna yung tornilyo dito sa baba. And then, bago natin ikabit dito, para naka-set up na siya. Ayan. Tapos, ang lagay ng tornilyo papasok na para hindi siya maruming tingnan. Ayan. Wait lang. Ayan, pagkalagay natin ang tornilyo, tulak lang natin. Kung hindi kaya, ikutin natin ng open wrench o kung meron kayong yung screwdriver, pwede rin. So, ayan. Ikutin lang natin.
Pag nagpitan na natin yan, okay na, di ba? Dito, lagay ng cable. Then, itong spring, ayan, ito yung nakalagay dito, papunta rin sa, ayan, ganyan. Tapos yung cable papasok doon. Ayan. So, ayan, doon sa mga follower ko, no, sana nakuha ninyo kung paano magkabit ng drum brake. Hindi ko na ipakita yung pagkabit ng cable, no. Ano na yun, basic na lang yun. Yung pag-setup lang ng drum brake ang pinakita ko. Checkmate, no, doon sa ilan kong customer na na-encounter ko na nagtatanong na kung pwede raw ba yung rear hub, mga thread type yan mga hindi cassette type, rear hub na thread type, pwede raw bang ilagay sa unahan. Ayan. So nandito na rin lang po at ginagawa ko na to dahil customer natin nagpagawa. Yun nga lang medyo rush kaya hindi ko na na-videohan kasi kukuhanin niyo mamaya. So idea lang ibibigay ko dito, no. Ito po yung panglikod natin na hub na thread type. Ililipat po natin sa unahan. Yes, pwede po yun. Pero mayroon po tayong konting DIY na gagawin at ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung panglikod na ginawa ko. So ayan. At yung isa kong hub na ilalagay sa unahan, ayan, nakita nyo may thread siya. Ayan, may thread siya. Meaning, panglikod dito, no? Single thread nga lang siya, hindi katulad nito sa double thread. Ang DIY po natin dito, mga ka-checkmate, no? Yung axle niya, ayan. Para magkasya sa unahan, DIY natin yung axle. Nakita nyo yung axle niya, maiksi na. Ayan. Kasi sa unahan kasi medyo manipis yung hub at mas maiksi yung axle na kailangan para pumasok siya dun sa fork. So ngayon, ito po ang DIY natin dito. Hindi ko na ipakita paano po kinayos. Pero gagawa po tayo ng video. Ito po yung tinanggal natin. Ayan. Itong spacer na to. Kasi ang tungkulin po nitong spacer na mahaba nito para allowance dun sa ating cogs. Yung cogs natin. Para pag naglagay ka ng cogs, hindi nakalubog yung axle. So hindi mo may kakabit yan pag wala ito. So importante itong spacer na to. So yun po ang tinanggal natin dito. Kaya nagbukhang maiksi na yun. Tinanggal lang natin to. Then nagpalit po tayo ng axle. Ayan o. Nakita niyo yung spacer na mahaba, wala na siya. Tinanggal natin. Ayan. Tapos, ang isa pa, yung axle natin, pinalitan natin ng solid kasi nga dito sa unahan na to, mayroong nakakabit na stand ng basket. So, yun yung nagpapatibay. Kung quick release naman, pwede rin. Kaya lang medyo mapuay at lumuluwag. So, pinalitan natin ng solid na axle. At ang nakakabit po sa kanya dati na axle ay ito po. Ito po yung axle na galing sa kanya. Ayan. Naka-quick release siya, no? Makikita mo lagpasan yan. Quick release, ito yung spacer niya. Ayan. Tinanggal natin and then pinalitan natin ng solid. Ayan. Quick release, ayan, na panglikod, gagamitin natin sa pangharap na hub at yung quick release ay naging ito siya, solid. So ayan. So yun po, doon po sa nagtatanong no, pwede bang ilipat ang hub na rear sa unahan? Yes, pwede po yan. As long as yung hub natin ay thread type. Hindi po pwede yung mga cassette type, no, kasi nakapix na yung lagayan ng cogs nun. Hindi nyo pwedeng i-DIY yun. So ngayon, sa mga thread type, pwede po yan. Papalit lang tayo ng axle or kahit hindi tayo magpalit ng axle, tatanggalin lang po natin yung spacer. So yun, nasagot ko na po yung tanong ng ating isang follower. So thank you at nagbigay lang po ako ng konting idea about sa DIY ng hub.